Tila umiinit ang sitwasyon sa hanay ng ating mga militar matapos kumalat ang balita na may mga general na nagpapakilos manong sukurin ang mga bayarang individual na nakakalat ng katiwalian. Ayon sa mga ulat, tila nagbabantang ilang matataas na opisyal ng militar na gagawin ang lahat para mawakasan ang mga maling gawain na umano'y sumisira sa integridad ng pamahalaan at serbisyong publiko. Sa kabilang banda, nababalot ng takot si Pangulong Kuting Jr. dahil sa mga banta ng ilang miyembro ng army na nagagalit sa umano'y mga katiwaliang nagaganap sa kanyang administrasyon. Ang pagkilos ng mga militar na ito ay nagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa mga isyong kinakarap ng bansa, lalo na't may kinalaman ito sa pamamahala at paggamit ng pondo ng gobyerno. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa magiging aksyon ng pamahalaan kaugnay ng isyong ito. Patuloy naman ang pag-apila ng mga lider ng mga militar na maghihinay-hinay ang mga aksyon at sundin ng tamang proseso para hindi lumala ang sitwasyon. Ayon sa kanila, mahalagang panatiliin ang kapayapaan at katatagan ng bansa sa gitna ng mga nagbabadyang aksyon mula sa kanilang hanay. Manatiling nakaantabay ang lahat ng susunod na hakbang ng pamahalaan at militar sa usaping ito, lalo na't umaasa ang publiko sa patas at wastong pamamalakad ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Saan kayo nakakita yung nagsasalita yung, sino ba yan? Secretary ba yun? Yung babae? Kinakausap niya yung mga police, tataraydo rin siya ng pepper spray sa likod. Puta na, hinayupak na yan, kaya ako galit na galit eh. Mga traidor eh. Are we breeding policemen na ganon? Yung tanakatali na yung tao, sinipa pa sa muka? Eh, wala namang, hindi nga mukhang makapatay ng ipis eh. Tapos pagdating sa 44, iyak-iyak kayo. Pagka ang kalaban di armado, hingi kayong tulong sa AFP, reinforcement, wala pa enkwentro. Hingi na kayo reinforcement. Mga duwag. General ka, sukbit ka ng Armalite, kala mong mapapalabang ka ng libo-libo. Mga walang hiya kayo. Sorry pero galit na ako. Galit talaga ako eh. Galit ako. Yung lahat na na-involve dyan sa KOJC, lahat yan dapat separated from the service. Lahat yan. Without pay and allowances, without pension. Walang pakialam kung ilang taong kayo sa serbisyo. Gumawa kayong desisyon, pinili ninyo karahasan. Pinili ninyo kawalangyaan. Dapat tanggal kayo. Bakit kayo bibigyan ng pensyon? Galing di sa taong bayan. Ba't kayo bibigyan ng pensyon? Kung ganyan ang asal ninyo. Nasaan yung paninilbihan sa taong bayan? Public service is a public trust. Ano yung tiwala sa inyo ng tao? Wala. Burado. Lahat. Lahat ng ginawa nila Lacson. Mula nung panahon nila Lacson, all the way down. Sila Bartolome, sila Marquez. Sayang, si Magalong sana, no? Kung si Magalong naging chief PNP, matino pa yan, mga yan eh. Sila Bato, lahat ito. Albayalde, sino pa? Kaskolan. Ano yung apat yun na Class 86 eh. Tapos isang iglap, isang Torre, at isang Marbil. Sayang, General Marbil, sayang ano. Ano na nangyari? Nasaan yung courage, integrity, loyalty? Ginagawa lang namin yung trabaho namin, napag-utusan lang kami. Eh, gago pala kayo eh. Anong trabaho yun? Trabaho ba yung manipa kayo ng kapwa? It is a religious order. It is the compound headquarters of the KOJC. By the word alone, Kingdom of Jesus Christ, wala kayo respeto sa Jesus Christ. Inupakan ninyo. Kaya nga mga hinayo pa kayo, mga demonyo kayo. And we have to draw the line, people of the Philippines, we have to draw the line. Saan ba tayo?
Kaya nga in-explain ko wala ako, may warrant of arrest ako, dumating sa bahay, yung asawa ko, ginapos, sinadsad yung muka, sinipa-sipa, yung nanay namin, pineper spray. Tapos yung mga gamit dito, pinagagamit nila, nagluto na sila dito, tumira na sa bahay, ginamit yung CR, yung higaan, patak ng ihi nila kung saan-saan, upo sa sigarilyo kung tinatapon-tapon, sipa-sipain nila yung mga aso na hindi man lang namin ginagawa. Panay pagmamahal yung binibigay namin sa aso, tapos gaganunin nila. Tatakot-takutin nila yung mga aso, nanginginig na yung mga asong ganyan sa takot. Ang daling maintindihan. Kaya mga Pilipino, yung mga Pilipino na sinasabi tama lang ginagawa ng polis at sa Sigibuloy, isurrender ninyo kasi tinatago ninyo. Mga hayop kayo, mga Pilipinong ganun ang sinasabi. Putaragis kayo. Si Kibuloy, Pastor Kibuloy, hindi pa pugante. He has not been yet convicted and he is entitled to be presumed innocent until proven in a court of law. And that is guaranteed by the Constitution. Anong ginagawa nitong mga polis? Anong ginagawa nyo? Pati yung follower niya, dinamay nyo. Ginawa nyong kriminal na. Ang trate nyo kay Kibuloy, kriminal na. You send 5,000 troops. 5,000 PNP now. Yung una, 2,000, naging 3,000. Ngayon, may AP pa nga You send that much? Mantalang kay Marwan, 44 na PNP, 200 yung backup, o gawin nyo ng 400 yung backup. 44, sa 44, hostile territory. May mga 1,000 o 400 kamo na mga rebelde na nando si Marwan. Ba't hindi nyo tinadyakan yung mga nandoon na lumaban? Hindi nyo ginapos. Umuwi kayo, iyak-iyak kayo. Humingi kayong tulong sa AFP. Putangin na nyo, ang tatapang ninyo pagdating sa mga sibilyan na walang laban. Ang yabang ninyo. Doon, tignan ninyo. May nakulong ba doon? May nakulong? Doon sa pumatay sa 44? Wala. Tinago nila yung isang international terrorist. International terrorist. No? Merong reward na $5 million. $5 million. Si Pastor Kibuloy, 10 million pesos. Hindi pa convicted. And still, presumed innocent under our laws. And here you come, by the thousands, and then you treat the people there na kalaban. And you trample on holy ground. Nakakapika kayo. At wala kayong pwedeng argumento, kayong mga PNP, lahat kayo, wala kayong pwedeng argumento. Dahil nasa mali kayo. Alam namin nasa tama kami. You trample on the kingdom of Jesus Christ. Hayop kayo. Hayop kayo. Kung ako lang ang masusunod, no? Ano ba yung ginagawa? Ano yung sinasabi ng mga ng mga Muslim brothers natin? Jihad? Jihad. Lahat ng PNP, lahat ng makitong mga nakasuot ng PNP, hulihin. Okay na. Gusto niyo mangyari yon? Pinipilit ninyo ang taong bayan dumating doon sa punto na yon. Even BP Sara cannot prevent that from happening. Even the armed forces cannot stop 119 million Filipinos who start thinking patayin lahat ng PNP. Gusto niyo mangyari yun? Malumanay pa nga yung KOJC Malumanay pa, mabait pa nga Pero ako sa akin, kasuhan nyo lahat. Yun yung advice ko, kasuhan nyo lahat. See to it na lahat yan nandyan na nag-participate, get the master list, get the court to order the PNP to bring out all the list of people involved in KOJC siege and
lahat sila matanggal sa serbisyo. Kung hindi man ma-abolish ang PNP, at least, at the very least, lahat na na-involve dyan sa KOJC, tanggal, separated from, dishonorably discharged from the service. And that is your justice. No more pay for them. No more retirement for them. Kala ninyo forever kayo dyan eh. No? Kala ninyo. Madam President, kung ikaw ang maging presidente, kung mamarapatin mo, I will hunt them down. I will hunt them all down. All I need is a few good men, 100 men, desidido, mga retired, o kaya yung mga volunteer, a good unit in the armed forces, I will hunt them down. Commission on KOJC justice, no? Wala nang korte-korte, upakan ko kayo talaga. I will hunt you down, magtago kayo kahit saan lupalop kayo. At yung mga magko-comment na, burahin nyo na lang, yung mga walang yang magko-comment na, yabang-yabang mo, tapang mo, tangin nyo. Ako, meron akong pinagmamalaking tapang. At alam kong matapang talaga ako. Eh, yung mga yan, nagtatapang-tapangan lang, kompleto armas yun. Pwede yan mga FGF, pwede yan sa inyo FGF. Ayan, gaganda ng baril, oh. Gusto yung magkabaril? Ayop kayo. I will hunt you down. Basta kilala ko kayo. May mga picture, may mga 201 file, I will hunt them down. Even if it takes me 1 year to do it. Basta meron akong mga tao. At kung ayaw ninyong mamatay, you surrender to me. Kasi yung mga hindi mag-surrender, you're dead. Ayop kayo. Madam President, kung papayag ka, sama ko na yan sa free of charge. Free of charge. Yan na yung pinaka-bonus. Yung mga politikong mga korap, nabala kami ni Colonel Metran, Commander Bukay, yung mga korap na yan, yun yung talagang sweldohan nyo kami. Pero itong mga PNP na to, bonus na yun, bonus. Pro bono, pro bono. Kasi ang gagawin ko lang naman dyan, yung mga tao araw-araw panoorin nyo yung live coverage, lahat ng pinagagawa niyan. Panoorin ninyo lahat. O di, syempre, galit na galit yung mga mga tao. Pinapanood lahat ng kagaguhan eh. Ang masakit dyan, iiwanan nila yan, kung sakasakaling nanalo yung korte, iiwanan nila yan, lasog-lasog yung KOJC, binaboy. Putangin na nyo, hayop kayo, mga malangya kayo. Yung mga KOJC, hindi marunong magmura yung mga tao yan. Kaya ako na lang magmumura para sa kanila, mga putangin na ninyo, mga PNP kayo dyan. Ako na lang magmura, hayop yun. Kita nyo ngayon, hindi nga marunong magmura yung mga entertainment. And then sasabihin ninyo na na nagre-resist sila. Nakaganyan na lang nga, nakaganyan na yung tao. Huhulihin nyo pa, aarestuhin nyo, tapos papaluin nyo ng yantok. Tapos iipitin ninyo, and then down na yung tao, hindi na nagpapakita ng resistance, na wala ng dignidad ng tao. Kakainit ng ulo. Mamatake tayo sa puso Punta ng mga yan eh. Akong gagawin ko nga dyan tatalupan ko pa Tatalupan ko pa. No? Tapos papatakan ko ng kalamansi tsaka asin. Tatalupan ko, isa-isayin ko, putulin yung tinidurin ko yung tapang niyo, pakita niyo yung tapang niyo. Sige. Bigyan ko pa ng kutsilyo. Ano tayo? One-on-one. Yeah, hand-to-hand combat tayo. O, ayan, kutsilyo. O. Para mag-survive kayo. Patayin niyo ako. Tangina ninyo. Ayop kayo. Makakawalang niya kayo. Kaya mga PNP, yung mga matitino, magpakatino na kayo.
you do not follow illegal orders. Alam nyo naman, tinuro naman sa inyo yan eh. Pero kung ang rationale ninyo, ang dahilan ninyo for not following orders, for following orders is sumusunod lang kayo kasi mawawalan kami ng trabaho, may pamilya kami. Putangin na nyo. Tanginan nyo talaga. Hindi baling mawala kayo sa trabaho. Yun yung tamang tao. Yung tamang may prinsipyo. May respeto sa tao. May respeto sa Diyos. Holy ground. Hindi bali kayong matanggal sa serbisyo. Hindi bali. Hindi bali kayong tanggalin. Pero taas noo, masabi mo sa mukhang pagmumukha niyang mga opisyal ninyo, si Tore, putang ina mo, Tore, hayop ka. Walang iya ka, gago ka. Ikaw lang ang gago, ako hindi. Umalis ako, hindi ko ginawa yung mali. Oh, ganun kasimple. Kasi kayo, kaya kayo nagiging walang iya, kayong mga PNP dyan, sana napapanood nyo ako. Sana napapanood nyo ako. Kaya kayo nagiging walang iya. At nadadama yung buong organisasyon ninyo, yung buong 200,000 strong na PNP, 218,000, 220,000. Nadadama yung buong organisasyon kasi kayong mga nandyan, hindi marunong tumayo sa sariling prinsipyo. Alam nyo ng mali, gagawin nyo pa. Susunod nyo yung order, ang konsiderasyon ninyo, sweldo ninyo. Wala ko yung kwentang tao pagka ganun kayo. Hindi balik ang matanggal sa trabaho, ganon. Sa Armed Forces, ganon ang mga opisyal. Ganon si Metran, ganon yung mga commander ko sa FGF. Ganon ako, ganon kaming lahat. Hindi baling mahirap. Pero nasa tama ka. Utangin nyo, tatanggap kayo ng pera, papakain ninyo sa pamilya nyo, mga-api naman kayo. Sigurado ba kayo punta kayo sa langit? Hindi, impyerno kayo. Eh wala na, sugo kayo ni Satanas. Hindi bali kayong matanggal sa trabaho. Ang daming pwedeng gawin with your talent. No? Ang daming pwedeng gawin. Pwede kang pumasok sa isang security company, security agency, security ek-ek, whatever, may resume ka. Okay lang yun. Or pumasok ka sa Armed Forces, or pumasok ka sa BJMP. Ang dami. Pero hindi ka naging kasangkapan ng kadiliman, ng kademonyuhan. Kaya kayong mga PNP dyan sa KOJC, mag-isip-isip kayo. Huwag niyong paabutin na may dumating dyan na 1 milyon sa galit. No? Nasasagasaan nila yung mga checkpoint. Kasi pwedeng mangyari yon. Pwedeng mangyari. Sagasaan nila yung checkpoint, tapos nun, dumating bigla dyan, ang dami na, 1 million. Anong gagawin ninyo? Kukuyugin kayo. Wala nang matitira sa inyong respeto. Kagagapos kayo at paghahampasin kayo at 2x2. Kasi yung dadating dyan, hindi yung KOJC. Ang dadating dyan, Filipinos from all walks of life. Na once upon a time, baka merong something na galit na nakatago, galit laban sa pulis. May experience laban sa pulis. Yung tatay niya, yung nanay niya, yung kapatid niya, inabuso ng pulis o siya mismo. At pagka nabuhay yung damdamin na yon, mga hayop kayo mga PNP, di kayo nag-iisip, mga bopol talaga kayo eh. Mawawala ng totally ang respeto ng taong bayan sa inyo. Ako may respeto pa eh. Abolish the PNP lang ako eh. No? Abolish the PNP lang ako. Meron pa akong, Madam President, sige, i-retrain ko yung mga yan. May ganun pa ako eh. Pero yung taong bayan na galit, sabay-sabay na galit. No? Walang respeto sa inyo, pagpupukpukin na lang kayo. Kita niyo yung mga NPA noon, yung Sparrow. Wala, basta nakita ka, naka-uniforme kang polis. Bang! Patay! Kang bata ka, wala siyang pakialam, may pamilya ka. Wala siyang pakialam, may anak ka. No? Eh, palibasa kasi kayo, abusado. Ganun ang mangyayari. NPA style na
liquidation, and a lot of people are willing to do that. Intel namin, alam na namin eh. No, may araw din kayo, mamamatay din kayo. Uupakan kayo. Yung ganun eh. May mga nadidinig na kaming ganun. On the ground. Kami nga, hindi kami kikilos. Hindi kami kikilos eh. Panonorin na lang namin kayo. Isa-isa kayo eh. And then sasabihin nyo, hindi. Pagbuhayin mo ako, may pamilya ako. Tarantado. Yung pa sasabihin nyo. Naawa ba kayo doon sa KOJC? Mga putang ina nyo, hinayo pa kayo? Naawa ba kayo? Sinubsob niyo yung muka? Ha? Matanda? Tinirgas nyo? Ha? Tapos namatay? Tapos yung pinakaano dun eh, bahay nila, tinirahan ninyo eh. Pinagbawalan ninyo sila dun sa tinitirahan nila. Pinagbawalan nyo sila na makapagsamba. Kailan naging sangayon sa batas yun na yung pagsamba mo sa Diyos, bawal? Putanginan nyo, mga PNP kayo, putanginan nyo. Tapos kayo pa yung mayabang ngayon? Hoy, Tore, wala ka sa lugar, wala ka sa hulog. No? Ha? Mawala yan tao mong 5,000 na yan, yung 4,000, 3,000, mawala yan. Nag-iisa ka lang. Tignan ko yung tapang mo. Maglakad ka sa labas ng bahay mo. Baka hindi ka na makalabas ng bahay mo. Kasi the moment na lumabas ka ng bahay mo, yayariin ka ng taong bayan. Tangina nyo, tapang-tapang nyo kasi di baril kayo. Ha? Pero ito sinasabi ko sa inyo, ang polis kahit nakabaril at yung taong bayan naka-ice pick lang, yayariin kayo dahil sa galit na galit. Galit na galit. Mga NPA nun ganun. Sa Agdao. Ha? Nicaragdaw. No, Sparrow. Nabutan namin. Kahit kutsilyo, lalaslasing ka. Sobrang galit nila sa mga PNP. Sa PC at that time. Kasi abusado eh. Gusto yung mabot tayo sa ganon? Tarantado kayo, mga PNP kayo. Tapos na sana ang NPA. Tanginan nyo. Tapos na sana ang NPA. Dahil sa ginagawa nyo, may hikayat yung mga nabiktima na sumali sa revolutionaryong alyansa ng mga NPA para lang bumawi sa inyo. Tanginan nyo, hayop kayo. Tapos mapipilitang pumatay ng mga AFP, mga civilian madadamay dahil sa tarantadong kagaguhan ninyo. At ikaw, BBM, Abalos, kayo, mawala kayong kwenta na pinuno. Wala kayong kwenta. Di bale, malapit na kayo eh. Malapit na kayo. Kasi yung kagaguhan nyo, kayo yung nag-destabilize sa sarili ninyo. Kayo ang destabilizer, hindi ako. Kayo. Yung ginawa ninyo, galit ngayon ng mga Pilipino sa inyo, buong mundo nga eh, galit sa inyo eh. Hayop kayo. Sabi ko nga eh, walang karapatan kayo na mga pulis na lapastanganin ninyo ang kamag-anak, kaibigan, kapitbahay o samahan kasama ng isang tao na may warrant of arrest. Warrant of arrest. Hindi pa siya convicted na kriminal. Hindi pa siya dumadalo sa korte para litisin at matapos ng depensa nitong ni Kibuloy ay hinatulan siya ng guilty at binigyan ng sentensya, kunyari life imprisonment, at tumakas, doon lang siya pugante, doon lang siya fugitive. But the Constitution guarantees na dahil siya ay charged pa lang, kinakasuhan pa lang, he is supposed to be presumed innocent until proven otherwise in a court of law. Kaya hindi nyo dapat tratuhin na kriminal because he has rights also. Ang masama ninyong ginawa, tinrato nyo si Kibuloy na kriminal, na padala kayong 2,000, 3,000, inatake ninyo yung compound
na holy ground at ginawa nyo kriminal yung mga tao ron. At pinipilit nyo sila na ilabas nyo na kasi si pastor. Mga gago kayo, mga bopol na mga pulis kayo. Imbis na it would have been a very, very friendly operation, ha? Gumawa kayo ng kalaban. Ngayon, nagdedelikado ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil sa iyo, Tore. Dahil sa iyo. Anyway, order din naman ni Bongbong. There were no firearms. Bangag talaga. Walang kaalam-alam talaga eh. There were no firearms. Not one. There was no human rights violation. Tarantado. Gago. Tapos kayo pa ngayon yung may katuwiran, kayo pa yung mayabang. Ha? Mag-declare kayo martial law. Hindi kami susunod. Mag-declare kayo martial law. We will defy you. Hindi kami natatakot sa inyo. Hindi PNP nga, hindi na kami natatakot eh. Gusto ko nga i-abolish ang PNP eh. Ba't ako matatakot sa inyo? Di baril kayo? Tado. Ang dami namin, 119 million kami. 1 million lang nga kami eh. Kita nyo, surrender kayo eh. Surrender kayo. Hindi nga kayo mubrado sa 400 na mga kapatid nating Muslim eh. Huli nyo, isang terorista eh. Wala eh, surrender yung 44 eh. Oh. Naubusan ng bala eh. Paano? Puputo kayo sa takot ninyo. Ganon-ganon. Sa totoo lang, sa dami ng bala ninyo, kung isang bala, isang kalaban, ang putukan, no, fire discipline, yun na yung pinaka-the best ng PNP ha. Kasi kung isang bala, isang kalaban, may baong kang 200, 6 na magasin, tsaka isang saksak, tig 30. 7 times 3, 210. O kung meron ka pang isang basic load sa loob, 400 na bala. Palagay na natin, ang dinala nyo, 200 lang, 210. So 200 times 44. Eh kung isang tao, 200 yung bala niya, isa lang matinong tao, 200 yung napatay niya. 2 matinong tao, 400. Ubus na yung kalaban. Di ba? Wala eh, naubusan ng bala eh. 44 na tao, na tig 200 na bala, 8,000 rounds. 8,000 rounds. Naubos ang bala. Eh yung kalaban, walang ganong karaming bala. Yun nga ang problema ng mga kalaban, NPA, Muslim eh. Wala silang ganong karaming bala. Pero imagine, tropa natin maubusan ng bala. Tapos iyak-iyak tayo sa Senado. Pininis yung tao namin. Ang tatapang ninyo, pagkaalam nyo, kayang-kaya ninyo yung mga tao. Kayang-kaya ninyong apihin yung mga taong yabang ninyo. Pero pagka kakayo lang at kunyaring lalaban yung tao at di baril sila, duwag kayo. Actually, yung pinakita ninyo na may kompleto kayo, ganon, pinapakita nyo yung ninyo. And whoever made that stupid plan of yours is really stupid. Puta na kayo, nakakaya kayo. Mga wala kayong kwentang mga opisyal. Hindi nga kayo dapat na promote eh. Saka nakakita, general, magdala ka ng baril na gano'n, kasukbit ka pa, kala mo kung sino ka. Ano ka, Rambo? Ang kinecreate mo, Tore, na atmosphere is palabang ka. Therefore, yung mga tao mo, ang iniisip nila, yung atmosphere, palaban din sila. So it's all about leadership. It's all about leadership. Kung kunyari inorderan ka ng Malacanang o ng DILG o ng Chief PNP na kunin mo si Pastor Kibuloy, nandyan yan. Intel, nandyan yan sa loob. Yes sir, akong bala sir. I'll do what is necessary. Pagdating mo on the ground, no? Isa lang ang pumasok o ikaya 2. Ikaw at saka yung aide-camp mo. 2 lang kayo. O kaya a very trusted na SAP na member o kaya a very trusted na police na veterano sa bakbakan. 2 lang kayo pumasok. Why? Pinapasok ninyo Kingdom of Jesus Christ na compound, no?
Putangin na nyo. Ano intel ninyo? May mga baril doon sa loob, manlalaban. O de magpapasok ka na muna. Kung ikaw general, play safe ka. Liga, kapitan. Kapitan, halika. O kaya deputy, halika. Pasok ka. On my behalf. Pero hindi, kung talagang commander ka, ikaw mismo ang papasok. And then you show all the good signs, all the good faith. Hindi, ginawa mo, binanatan mo eh. Pinasok nyo forcibly eh. Gago. Kasi if there is any hint, any evidence na si Pastor Kibuloy nasa ilalim na sinasabi nyo may bunker, may heartbeat, no? Nakatakas yun. Mga tanga. Mga tanga. Nakakahiya kayo. Kita nyo ngayon. Buta. Wala. Zero. Magpadala ka ng ganong karaming tropa. Wala ka. Negative. Buti pa sa 44. Oh, 44 lang sila. Nakuha nila yung target. Si Marwan. Oh, di ba? Nakalapit sila. Eh kayo, buti 2,000. Wala si Pastor. Pinag-uukay nyo binubutas-butas nyo. Tapos ang pinakamasakit dyan, wala kayo respeto dun sa pag-aari ng tao, pag-aari ng grupo, mga walang niya kayo. Sa impyerno talaga kayo kukuhanin. Mga walang niya kayo. That's why, Madam President, I believe that the whole PNP should be abolished. Why? Because there is members of Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!